sulat. Sulat yung bagong dating ha, para makasali kay sa raffle. Pero sa bigas, lahat po tayo makakuha ng bigas. Inshallah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sa ngalan ng Panginoong Allah, ang mapagpala ang mahabagi ng lahat ng papuri at pasasalamat ay sadyang nangako lamang sa Panginoong Diyos na tagapaglikha. Ang kanyang pangalan ay Allah. Nawa ang gabay ay mapasa inyong mga mahal na kapatid, mga magulang. Naway gabayan kayo ng dakilang tagapaglikha para magsama-sama tayo sa paraiso sa kabilang buhay. Lahat po ba tayo gusto ng paraiso? Pero po ba gusto ng impyerno dito? Di ba? Walang gusto ng impyerno. Lahat tayo gusto ng paraiso. Kaya po, kung ano yung narinig nyo sa amin, sa mga nagsalita, dapat namnamin po natin. Kasi ang buhay po natin ay napakaikli lamang. Lahat pa tayo dito hindi mamamatay? O lahat tayo mamamatay? Lahat tayo mamamatay. Ha? Kasi sinabi ng Panginoon Diyos sa si Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay, di ba may buhay tayo ngayon? Ay magdadanas daw tayo ng kamatayan. So lahat tayo mamamatay. Kaya huwag nating hayaan na tayo'y mamatay na hindi natin makilala, masamba ang tunay na Diyos. Kasi paano tayo makakapasok sa paraiso kung mali ang Diyos na sinasamba natin? Diba? So, nakilala nyo ba kung ano ang pangalan ng Diyos? Sa dami nagsalita kanina? Base sa inyong narinig, anong pangalan ng tunay na Diyos? Allah. Yun po ang tunay na Diyos. Ang Allah. Alam niyo mga kapatid, ang Allah, hindi lang siya Diyos naming mga Muslim. Yung Allah, walang kaibahan niya sa tinatawag ninyong God, the Almighty Creator. Siya po si Allah. Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard wa bainahuma. Siya si Allah ang tunay na Diyos, ang Panginoon, na siyang naglikha ng kalangitan at naglikha nitong kalupaan. Saan ba tayo nakatira? Di ba sa kalupaan tayo nakatira? Si Allah po ang naglikha nito. Ngayon, kung hindi tayo sasamba kay Allah, paano tayo aasa ng kaligtasan? Halimbawa, sa bahay niyo po, papasok ako sa bahay niyo, pero sa kapitbahay ako nagpaalam, talagang hindi ako makakapasok sa bahay ninyo kasi doon ako sa ibang tao nagpapaalam. So, sino ba ang lumikha ng kalangitan? Si Allah o si Jesus? Si Allah. Kaya malinaw po sa turo ng Islam kung sino ang lumikha ng kalangitan, ng kalupaan sa ating lahat, therefore, sa Kanya tayo sasamba. Sino po ba ang nararapat sambahin mga kapatid? Yung tagapaglikha o yung nilikha katulad natin? Ha? Tagapaglikha. Ngayon, alamin natin, sino ba ang tagapaglikha? Si Jesus o si Allah? Si Allah. Yung nakilala natin ang tagapaglikha. Siya ang lumikha ng paraiso, di ba? Ngayon, paano tayo papasok sa paraiso kung hindi natin sasambahin si Allah? Ha? Si Jesucristo nagsusumamo, nagdarasal, di ba? Umiiyak si Jesus. Sabi niya, oh, Panginoon ko, alisin mo sa akin ang saro ng kamatayan. Ang tanong mga kapatid, kung si Jesus nga ay Diyos, bakit siya nagdarasal? Bakit siya umiiyak at nagsusumamo? Hindi ba dapat ang sinasamba ni Jesus, kanyang dinadasalan, yun ang dapat nating sasambahin? Amen ba? Diba? Gamitin po natin ang ating talino. Kami mga Muslim, hindi kami naparito para linlangin o ligawin kayo. Naparito kami para iparating sa inyo ang mensahe ng katotohanan. Ano ba ang mensahe ng katotohanan? Ang sambahin lang natin ang tani na nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, wala na pong iba pa. Ilan po ba ang Diyos? Isa lang. Ngayon, bakit pagdating sa pagsamba, realidad, marami pa tayong tinatawagan? Di ba isa lang ang Diyos? Bakit marami tayong tinatawagan?
Dahil ako, isa akong dating Katoliko, di ba kapag nagdasal tayo, marami tayong hinaharapan, marami tayong tinatawagan, dinadasalan, pero naniniwala tayo isa lang ang Diyos. Yan ang problemang malaki mga kapatid. Sa Islam, kapag sinabi natin ang Diyos ay nag-iisa, talagang iisa lang po ang Diyos. Ha? Sa Islam po, wala pong Trinidad. Diba sa turo kasi sa atin, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Yan ang ating nakamulatan, di po ba? Pero sa atin ng mga aral, ang tatlong ito iisa lang daw. Pero ang katotohanan, kung gamitin natin ang ating talino, pag sinasabing Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ilan po ito? Ha? Pwede mo mag-iisa ang tatlo? Halimbawa, ako, Ama, si brother, Anak, siya Espiritu, ilan po kami? Tatlo talaga yan. Kaya ngayon, alisin na po sa ating paniniwala ng ganun. Kasi yan ay minana natin sa mga Kastila. Yung mga Kastila na dumating sa bansa natin na sumakop sa mga Muslim, sila po ang may dala ng sangal ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Pero ang realidad natin mga kapatid, iisa lang po ang tunay na Diyos. Isa lamang po. Huwag natin pahirapan ang ating mga sarili. Di ba? Kasi sabi na, isa ang Diyos, pero tatlong persona, sabi pa rin, namatay daw yung anak. Diyos, anak, namatay. Ilan pa natira ang Diyos? Dalawa pa. Ilan pa talaga ang Diyos? Eh, bakit dalawa pa to? Patay na yung isa. Di ba? Ito po'y hindi po pangangutya. Ito po'y talagang paglalahad ng katotohanan. Gusto namin makasama kayo sa paraiso. Di ba? Ngayon, kung hindi natin sasambahin si Allah, paano tayo makapasok sa paraiso? Si Allah ang may-ari ng paraiso. Si Jesus, kahit na lumapit tayo kay Jesus, magmamakaawa tayo sa Kanya. Sasabihin ni Jesus sa atin, pasensya na, awang-awa ako sa inyo, pero hindi sa akin ang paraiso. Kay Allah ang paraiso, doon ka magpaalam kay Allah. Yun po mga kapatid ko. Ngayon, mayroon pong tanong sa inyo, magbibigay ako ng 100. Ano ba ang purpose ng Diyos sa atin? Bakit tayo nilikha dito sa mundo? Ano ang purpose sa atin ng Diyos? Si Kuya? Para maligtas. Medyo malapit-lapit, pero hinahanap natin yung, sino na Kuya, yung sagot talagang tama. Sino pang gusto sumagot? Si brother. Siguro po, dapat tayo yung tagapangalaga po ng mga nilikha niya sa Tagapangalaga. Medyo malapit-lapit. No? Pero hinanap natin talagang tumpak na sagot. No? Gagawin ko ng 200 sa mga sagot. 200 na. Si brother. Brother? Halika brother. Ikaw ang nagwagi brother. Masya Allah, 200 yan ha? Upang sambahin. Allahu Akbar. Paano mo nalaman brother? Masya Allah. Upang sambahin natin ang tanging nag-iisang Diyos. Hindi tayo naparito sa mundo para mag-asawa, magpakasarap, kumain ng masarap, magtayo ng malaking bahay, magpakayaman. Hindi ang dahilan. Ang dahilan yung sinabi ni brother, na nilikha tayo ng Allah, ng Diyos, upang sumamba lamang sa Kanya. Kaya sa turo ng Islam, ang pinakamataas ng aral ng Islam ay sambahin natin ang nag-iisang Diyos, wala nang iba pa, sa Kanya lang tayo sasamba. Dahil yan ang purpose ng buhay natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon Diyos ng Allah sa banal na Quran, sa Kanyang kapahayagan, sinabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Diyos, ng Panginoong Allah, at hindi ko nilikha ang mga tao, pati ang mga engkanto. Yung mga engkanto hindi nakikita, nilikha din sila ng Allah, ng Diyos. At tayong mga tao, upang ano ang purpose, brother? Sambahin natin ang tanging iisang Diyos. Yan po ang purpose ng buhay natin. Kaya pag namatay tayo mga kapatid na hindi natin sinamba si Allah, magiging kaawa-awa tayo sa kabilang buhay. Ang impyernong apoy na naglalagablab, yun ang magiging tirahan sa tao na kapag siya ay namatay na hindi yan sumamba sa Allah, sa Panginoong Diyos. Pangalawang tanong ko, meron pong kasalanan na walang kapatawaran.
na kapag nagawa natin at namatay tayo sa ganung katayuan, diretso tayo sa impyernong apoy. Another 200, sa makakasagot. Ano ang kasalanan na walang kapatawaran sa Diyos? Mayroon po, isa. Maraming kasalanan malalaki, pero Ito, Ustad. isa lang po, kapag ginawa natin, impyerno na tayo. Yung nasa unang utos po, huwag kang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Ibang Diyos. Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun po yung pinaka malaking kasalanan. 200 yan, ha? Brother, ha? Allahu Akbar. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag sinasabing Diyos-Diyosan, totoo bang Diyos yun? Or peke? Peke. Kasi sa Tagalog, kapag inuulit-ulit natin ang salita, Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Parang bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Tao-tauhan, hindi totoong tao. Ang pinapatakwil dito mga kapatid, ang mga Diyos-Diyosan. Kasi sa panahon natin ngayon, realidad, marami namang sinasamba ang tao ngayon. Tulad ako, nung Katoliko ako, pag nagdasal ako, doon ako magdasal kay San Agustin. Doon ako haharap. Kay San Pablo, San Pedro. Pero isa lang ang Diyos. Bakit doon tayo sa mga ributo? Di ba? Ang Diyos po, na si Allah, mapapanibughuin. Naninibugho siya. Kapag tayo ay magdasal, sumamba, manalangin sa iba, bukod sa Kanya, magagalit siya. At kapag nagalit siya, anong mangyayari sa atin sa kabilang buhay? Saan tayo itatapon? Sa impyerno. Kaya po mga magulang ngayon, nalaman niyo po ang kasalanang walang kapatawaran, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, dapat po tayo manumbalik sa pagsamba sa tunay na Diyos, sa lumikha sa ating lahat, bago mahuli ang lahat. Kasi ang pagsisisi, palagi ang nasa huli. Magsisi man tayo sa impyerno, may magagawa po ba tayo? Pwede po ba tayong bumalik dito sa mundo para magbago? Para sambahin si Allah? Hindi na. Pero ngayon, malaking pagkakataon natin, buhay na buhay pa tayo ngayon. Kaya dapat magbalik loob tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Kaya sa inyo mga mahal kong kapatid, yung galing sa puso, tatanungin ko po kayo, kayo po ba yung nakahanda na sambahin ang tanging iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah, na hindi kayo magtatambal ng pagsamba ng anupaman o sino paman sinasamba? Ibig sabihin, direct lang kayo sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah. Sino sa inyo ang gustong sumamba sa dakilang tagapaglikha lamang? Sa nag-iisa. Yung totoo po, galing sa puso po. Kasi alam ni Allah ang ating puso, walang maitatanggi. So kung gusto niyong sambahin si Allah, ang tagapaglikha, para makapasok tayo sa paraiso, pwede ba kayong tumayo? Para ating saksihan na wala tayong sasambahin, wala tayong kilalaning Diyos, maliban lamang kay Allah? Yung gusto lang po na sumamba sa tagapaglikha, yung ayaw, ay sa impyerno sila mapupunta. Sa impyerno kasi bakit? Iisa lang po ang tunay na Diyos, siya si Allah. Kailangan linisin natin ang pagsamba. Sino po bang nararapat sambahin? Ang tagapaglikha o ang mga nilikha ng Diyos-Diyosan? Anong pangalan ng tagapaglikha? Si Allah. Kaya kapag totoo kayo sa inyong puso na sumamba lang kayo sa Allah, ang paraiso nasa inyong mga kamay na ngayon. Allahu Akbar. Hawakan nyo ang susi ng paraiso. Dahil kapag namatay tayo, na hindi nagbago ang inyong paniniwala, ay alala kayo sa samba, paraiso kayo mga kapatid ko. At pangalawa, si Jesucristo, mula nung sinabi nila kanina pa, si Jesus po ay hindi natin itatakwil. Bagkus si Jesus, kapag tayo ay nandito sa loob ng Islam, ang ating paniniwala kay Jesus, mahalin, igalang si Jesus bilang dakilang propeta, dakilang sugo, dakilang mensahero. Yan po ang katangian ni Jesus, Si Jesus ay propeta, sugo, at mensahero. At si Muhammad po, si Propeta Muhammad ang huling propeta, katulad siya ni Jesus,
siya ay propeta, sugo, mensahero lamang. So ngayon po, nakahanda na po ba tayo sambahin ang nag-iisang Diyos na si Allah? Hindi tayo sasamba sa Diyos-Diyosan na? Kasi pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, impyerno ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Ha? Tulungan namin kayo para magsama-sama tayo sa paraiso. Sino ang Diyos? Ulitin ko. Sino ang sasambahin? Pakilakasan po. Si Jesus, si Muhammad, sila ay mga propeta. Malinaw ha, propeta lamang sila na isinugo ni Allah. So kung nakaredy na po kayo para magiging isang ganap na mananampalataya na tayo, no, sa Arabic ay tinatawag na Muslim, itaas mo po ang inyong intuturo. Ganun po. Ilan po ba ang Diyos? Kaya isa lang po ang tinaas natin ha. Yung tatlo, kalimutan na natin yon. Isa lang po ang tunay na Diyos. Ha? Sige. Kung nakaredy na kayo, sundan nyo po. Kalakasan nyo po. Ito na po yung susi ng kaligtasan. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ngayon ating tatagalogin para lubos niyo pong maunawaan at namnamin ninyo sa inyong puso ang susi na ito para ito yung magbubukas sa lahat sa inyo sa paraiso sa kabilang buhay. Tatagalogin natin ang sinabi ninyo. Okay. Para maunawaan natin ang gusto sa wika nating Tagalog, namnamin natin sa ating puso. Ito po yung kondisyon. Sa kanya naman po tayo, tutulungan naman namin po kayo. Banggitin nito, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ako ay sumasaksi walang ibang Diyos marapat dapat sasambahin maliban si Allah. At ako ay sumasaksi na si Jesucristo, na si Muhammad ay panghuling sugo, propeta ni Allah. Baba na po, tapos na po. Sa sino man po sa kanya ang totoo sa kanyang puso na may pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangako niya sa kanyang mga nilikha na yubaddilullahu sayyati hasana. Ang ibig sabihin nito, patatawarin ang inyong kasalanan at papalitan niya ito ng kabutihan. Siya lamang po ang nakakalam. Kasi bakit? Tayo po ay bagong nagbalik loob sa Kanya at tayo ay sumaksi na siya ang ating sasambahin. Congratulations po! Huwag po kayong mag-alala. May masjid po dito malapit. At itong mga pangalan nito, i-verify nyo na, i-sure nyo na pangalan nyo talaga. Kasi kung pupunta kami, paano nyo may sasabuhay yung Islam kung hindi namin kayo tuturuan at hindi kayo magbibigay ng oras matutunan? Unti-unti lang, gradual lang. Yung talagang may oras kayo. Pero kung hindi naman tayo participate, paano natin masasabi na tayo ay nanampalataya sa Kanya? Tayo ay naniwala pa rin sa Kanya. Pero yung isa sa kapaparan natin, tayo ay naging nanampalataya sa Kanya. Ito pala yung step. Kaya sana po, rasyon ninyo. Matawag mo yung Diyos na sinaksiyan, kung hindi nyo alam. So, yun po ang malasakit namin sa inyo. Magkaroon ko din ang responsibility dito, dahil ito, nagagawin. So, open question, i-open natin, no? So, alhamdulillah. So, habang nagtatanungan tayo, ay na sila. Diyos at saka yung tinapay, yung cake, ano lang mga brothers. So, gusto ko lang magbigay ng kaunting pakyaw sa inyong mga kapatid. Kung ngayon, nakilala niyo ang tunay na Diyos na si Allah, sasamba ko ba kayo sa mga Diyos-Diyosan? Hindi na, di ba? So, kapag nagdasal kayo sa bahay ninyo, sa Allah na kayo direct, kasi siya ang tunay na Diyos. Ngayon, bilang kayo ay mga mananampalataya na ngayon, bilang kayo ay
matatawag na Muslim, dahil tayo ay naniniwala sa sumasamba sa Allah, huwag kayong mawalan ng pag-asa, pagpatuloy kayo sa pag-aaral. So meron tayong masjid sa mosque sa Tumana, at babalik kami dito, kontakin namin si brother, para tulungan namin kayo na mas lalo pang lumalim ang inyong pananampalataya, no? Kasi ang pagpasok sa Islam, hindi po ito katulad na ngayon ay nag-Muslim tayo tapos hindi na tayo magpapatuloy. Hindi. Dito pala ang simula ng ating sinasabing mananampalataya o Muslim. So, inshallah, mamaya magbibigay tayo ng pagkakataon sa inyo na magtanong po kayo, no? Lahat ng katanungan open po. At ang magtanong may regalo. Marami po tayong regalo ito. Pwede natin ipamigay ito sa pamamagitan ng pagtatanong at magrarapol po tayo mamaya. So, open tayo ngayon, Q&A, habang tayo kumakain. Habang nagme-merinda, meron tayong question and answer portion para mas lubos ninyong malinaw, maunawaan ninyo ang aral ng Islam na walang agam-agam, walang pag-aalinlangan. Sino na magtanong? Brother, ikaw brother, na magtanong? Okay. Ikaw sumugot? Okay. Ang tanong ni brother, bakit daw ang Muslim hindi pwede mag-asawa ng Kristiyano? Depende brother. Kapag ang lalaki ay Muslim, lalaking Muslim, pwede siya mag-asawa ng Kristiyana o ng babaeng Kristiyana. Pero ang babaeng Muslim, yun ang hindi pwede. Bakit? Ano ang Islam dito? Dahil ang tahanan, ang bahay, ang haligi ay lalaki. Ang babae ilaw. So mas malakas ang haligi kaysa sa ilaw. So bakit ganun ang mga babaeng Muslim na hindi pwede mag-asawa ng Kristiyanong lalaki? Dahil maaapakan niya ang kanyang relihiyon. Anong punto dito? Halimbawa, kung ang lalaki ay Kristiyano, babae Muslim, utusan siya bumili ka darling ng baboy, lutuin mo. Siyempre, mahal niya. Siyempre, lalaki yun, babae siya, susunod siya. So, nasagasaan niya ang relihiyon niya. Pangalawa, utusan ng kanyang asawa na bumili ng alak. Labag sa kanyang kalooban, pero wala siyang magawa kasi ang babae, ay mas mababa kaysa sa lalaki. Sa susunod na mamay, mas malakas ang lalaki. Kaya naman, kapag lalaking Muslim, pwede siya mag-asawa ng Kristiyana. Pero ang lalaki, pwede siya mag-asawa ng Kristiyanang babae. Si sister. Okay. Where na yan, Jarna? Ayun. Bakit daw nag-aasawa ng marami? Ikaw magaling dito eh. Nagusto mo ito? Dalawa taasan. Sino nagtanong? Ikaw. Bakit? Bakit nag-aasawa ng marami? Okay. Bakit? May reklamo ka? Okay. Bakit ang mga Muslim nag-aasawa ng marami? Okay. Okay. So ngayon, ang mga Muslim, hindi sila nag-aasawa ng marami. Apat lang hanggang apat. Ito. Ang nag-aasawa ng marami, yung non-Muslim, ang Christian. Oh. Tama mali? Okay. Ha? Kaya nga. Asawa pa rin yun. Oh. Oh, ngayon. Anong masama? Yung kabit o yung asawa? Yung kabit. Kasi sa Muslim, asawa A, asawa B, asawa C, asawa D. Lahat yun asawa. Walang kabit dun. Ha? Dito muna tayo. Mamaya yung mga palaw. Anong ba maraming palaw yan? Bakit ang mga Muslim nag-aasawa ng higit sa isa? Okay. Ito ay hindi bagong batas. Ito ay mga batas pa ng mga naunang sugo, propeta. Magbanggit kayo, sino ang propeta higit ang asawa na isa? Si David.
Sa Biblia, more than one ang asawa niya. Sino pa? Si Propeta Abraham, si Sarah, saka si Hajar. No? Di ba? At marami pang mga hari ay nag-aasawa ng higit sa isa. So hindi bago itong batas. Kung hindi pagdating ng Islam, itinama lang ang pag-aasawa maximum 4. Pagka nag-5, hindi na yun sa Islam. Okay? So ngayon, bakit pwedeng mag-asawa ang mga Muslim ng higit sa isa? Dahil ito ay mungkahi ng tagapaglikha. Ngunit kaakibat nito, may batas siya na dapat magawa ng isang Muslim. At kapag hindi niya nagawa ito, ay magkakaroon siya ng kasalanan at sa kabilang buhay ay may parusa siya bilang hindi siya nakatupad sa pag-aasawa. Ano po ito? Pakinggan po ninyo ang sagot na walang iba sinabi sa banal na Quran. Pakinggan niyo kung mali, magreklamo kayo ha. Fangihum at sabalakum minan nisa. Ang ibig sabihin sa Tagalog, mag-asawa kayong mga kalalakihan na mapupusuan ninyong mga kababaihan. Ang utos po, mag-asawa kaming lalaki sa mga kababaihan. Yun ang utos ng Diyos. Ngunit sa panahon ngayon, anong utos ng tao? Mag-asawa sa kapwa niya? So utos ng tao yun. So hindi yun batas ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mag-asawa kayo sa mapupusuan niyong kababaihan, matsna, watsalata, waruba'a. Ang ibig sabihin, 2, 3, 4. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kung hindi kayo magiging pantay, kaya mo at kaya mo silang ibigay ang patas na pamumuhay. Kung hindi mo kaya, Muslim, sabi ng Diyos, pawahidatan, mag-asawa ka lang ng isa. Ito ang mainam sa iyo upang hindi ka magkaroon ng kasalanan. Asa ng mali? May reklamo. Kung pantay siya, makatarungan at kaya niyang buhayin ng sabay at pantay, may kasalanan siya. Kaya halika na. Alam na nila nag-Muslim kayo, pero hindi namin kayo nabasa. Etong utos, pag kaya mo ng pantay at makatarungan ka, kuya, dahil Muslim ka, naku, entitled ka na. Lagot yung misis mo. Pero kailangan ng kalaman at pananampalataya. Kasi maraming mayayaman na Muslim, may kumpanya, may mga ari-arian, isa lang asawa. Bakit? Kasi alam niya, yung isa na yun ay sapat na sa kanya ibibigay ang kanyang mga pangangailangan at kaligayahan. So hindi na siya nag-asawa. Kaya ang pag-aasawa sa Islam, hindi ito parang lisensya. Na kapag may lisensya ka, pwede ka na magmaneho. Never! Kung hindi, may akibat na responsibilidad. Mabigat. Kasi kailangan bubuhay mo ng pantay. Alam mo ba sa Christian, madali lang ang kondisyon? Kasi sa Islam ay bigat, mag-asawa ng higit sa isa. Sa Christian, isa lang. Mga kababayan, tatanungin ko, magaan lang ang batas sa Kristiyano sa pag-aasawa. Ano yun? Gusto niyo malaman? Ayaw niyo na. Gusto. Huwag lang mahuhuli ni Mrs. Yun lang ang kondisyon. Tama mali? Tama. O yan po ang sagot natin. Maraming salamat. Ayan nga ang kondisyon sa mga Kristiyano. Paano? Sa pag-asawa. Sige, maraming paano. Kung may tungkol pa rin sa pag-aasawa, Sheikh, sabihin mo yan ha. Kung meron daw divorce, may divorce daw. Sa Islam. Okay. Hiwalay, paghihiwalay. Okay. Yes. Sa Islam po, ang utos po sa aming relihiyon, sa ating relihiyon, kasi nag-Muslim kayo tama, ay pwede ang divorce. Kaya lang may mabigat na kondisyon. Lalaki ang magbibigay ng salita na hihiwalayan kita. Ang babae walang karapatan. Lalaki na. Ha? Pero merong karapatan ng babae kasi medyo sa sa Muslim na itong usapin. Dahil bago kayo, ganun, lalaki lang pwede magbigay ng paghiwalay. Meron. Ang kondisyon, magagawa ng babae makipaghiwalay kapag siya ay abandon. Hindi na siya sinusuportahan. Nananakit ng bubugbog ng asawa.
Yung totoo ha, na walang dahilan, binugbog siya. Pangalawa, siyempre, kung may mga issue siyang mga drugs o kaya hindi na siya nagsadasal sa kanyang Panginoon na si Allah, saka pala magkakaroon ng karapatan humingi ng ulat. Ibig sabihin, babae na ka nanghihingi nun. Pero, ang divorce nasa lalaking kamay. Ha? Yung sa inyo ay para lang kung ganyan ang nangyari sa inyong sitwasyon, doon pa lang kayo magkakaroon ng karapatan. Pero ang babae, walang karapatan sa paghihiwalay. Unless na nasabi natin. Okay? Naintindihan? May tanong si Kuya. Sige, dire-dire ko na yun. Bakit bawal sa inyo ang karning baboy? Okay. Buti na lang, tama yung tanong niya. Bakit bawal sa inyo ang karne ng baboy? Bigyan ng premyo. Tama yung tanong eh. Kasi karamihan tatanong, bakit hindi kayo kumakain ng baboy? Yun ang tanong karamihan, tama. Kasi mahirap kainin yun eh. Tatakbo pa yun eh. Kaya mo kainin yung baboy. So tama yung tanong niya, bakit hindi kayo kumakain ng karne ng baboy? Una kuya, sa pangalan pa lang ayoko na eh. Halimbawa ikaw, ginawa ka ng kahalayan ng lalaki. Pwede mo sabihin, bakit mo ako kinambing? Bakit mo ako binaka? Galit na galit ka, ano sasabihin mo?